May plano na si House Speaker Martin Romualdez na balbuhin itong saligang batas. Pag-aralan muna. Nagsisimula sa pag-aaral. No? May plano na po ang lower house, ang House of Representatives, na amyendahan ng ating konstitusyon. Baguhin po yung ating saligang batas. Ang recent natin ngayon, ka-COVID, 1987 pa kasi yung ating saligang batas. Actually, medyo matagal na yung pinag-uusapan eh. Hindi nag-move on eh, no? Maraming panukala na mga previous administrations na may mga nagsusulong na medyo luma na itong ating saligang batas eh. Medyo hindi na napapanahon ng 1987 Constitution at kinakailangan na itong ay amyenda o amyendahan o palitan, baguhin yung ilang mga provision doon. No? At ngayon, Romualdez lays out 2024 Chacha Plan in House Plenary. May inilatag na po itong si Romualdez na Chacha or Charter Change. Pag sinabi mong Chacha ka coffee, pagbabago sa ating saligang batas. No? Saligang batas, Constitution, isa lang yan, di ba? Philippine Constitution, 1987 yung recent natin. So pag binago mo yung ating Constitution, Chacha, tinatawag natin yan. No? Tapos may tatlong paraan dyan. At isa dito, sige, pag-usapan natin ka-coffee. So paanong paraan ba planong baguhin o most likely magiging way ng pagbago sa ating saligang batas base dito sa mga initial discussions dyan sa House of Representatives. Sige, basa tayo. For the first time in plenary, yan, nagkauna-unahang pagkakataon daw po dyan sa plenaryo, House Speaker Martin Romualdez laid out the plan to revisit discussions on charter change o Chacha in 2024 with the country's economic advancement being the primary motivation. So bakit daw kinakailangan baguhin ang ating konstitusyon, ng ating saligang batas para daw po sa ekonomiya. No? Yan ang primary motivation dito para i-adjust yung mga provision doon na baka nag-hinder kung bakit hindi umasenso yung ekonomiya natin. So yan yung primary purpose. Hindi pa habain yung termino ng presidente. Kasi mga previous administrations, mga previous discussions, ang lumalabas na pinaka-highlight doon mag-change tayo ng form of government, yan, federalism na pag-uusapan yan, extend yung tenure, extend yung terms ng presidente, yan din mga napag-uusapan. Pero this time, yung inilalatag dyan sa House of Representatives, ang kanilang motivasyon dyan ay may kinalaman po sa ating ekonomiya. No? Palitan yung ilang mga provisions dyan na related sa ating ekonomiya. May plano na sila come 2024 next year kasi medyo party season na medyo pahinga na yung mga tao. Next year, after our Yuletide break, we will focus our attention on studying and reviewing proposals that deal with restrictions blocking the entry of foreign capital and investments in the Philippines. Yan po yung pahayag ni Romualdez na siya po ang tumatayong leader ng mahigit 300 na miyembro ng House of Representatives. Actually, kung may yung mapapansin, no, may mga foreign investors kasi pinagbabawalan sila sa ating kasalukuyang setup, no, kasalukuyang saligang batas. Medyo may mga restrictions, may mga limitations. So, syempre, ang isa din sa gusto rin ng ating administrasyon, hikayatin itong mga investors na ito, pasok kayo dito sa Pilipinas, pero limited lang yung investment na pwede nilang gawin because of our 1987 Constitution. So, yung proposal nila, amyendahan yung ilang provision na yan para mapayagan na itong mga foreign investments na pumasok dito sa Pilipinas. In a way, yung control din. No? Pero syempre, dami limitasyon dyan. Hanggang saan yung control na ibibigay mo sa mga banyaga, di ba? Mahirap naman, baka control na tayo ng mga foreigners. So syempre, yan yung kinakailangan pagdebatihan, yan yung mga kinakailangan masusing pag-aralan sa mga pagdinig na gagawin dyan po sa House of Representatives. These include deliberation on all proposed measures related to constitutional change, he noted. Wednesday coincided with the last plenary session, day of the year. House members won't convene until January 22, 2024. Ang haba ka-coffee ng break o 1 month mahigit ka-coffee yung bakasyon ng ating mga mambabata. So tama, yan Senado 23, pagdinig kay Kibuloy. No? This Congress will champion the cause of revisiting our present Constitution, a cause that is key to unlocking the vast potential of our Philippine economy, according po dito kay Romualdez. Gagawin natin lahat para buksan ang ating ekonomiya sa puhunan. Pag-aralan natin ang lahat ng paraan kung paano makikinabang ang ordinaryong tao sa pag-amyenda ng konstitusyon. So,
Ang highlight naman talaga daw ka-coffee, ang pinakasentro kasi ng House of Representatives dito, no, para sa ekonomiya. Siyempre, pag nagbago ka, posibleng mag-adjust din yung iba dyan. So, syempre, yung ilang mga kritiko din, magtatanong din dyan, baka yung tenure ng mga current leaders, no, in case, baka umadjust din o humaba din yung kanilang tenure. So, yan yung mga agam-agam na syempre, kinakailangan dumaan sa debate yan. Pagdebatihan ng matindi itong panukala nito. Pero yun nga, first time nga sa plenaryo, yan, inilatag nila yung kanilang plano. Tama nga naman. Kasi kailangan mo ng budget dyan eh. Kasi magkakaroon ka ng plebiscite dyan eh. Di ba? Aalamin mo kung gusto ba ng taong bayan. At kung ayaw ng taong bayan, ba hindi mangyayari yan sa pagpapalit ng ating konstitusyon. So medyo kailangan mo rin ng funding dyan. Hindi biro yan. Yung federalism nga na medyo malaki ang pondo during the term of PRRD. Hindi rin nag-develop ngayon. Parang namatay na lang itong campaign for federalism. Hindi na natin ito naririnig. You know? Biglang naglaho itong kampanya nito for federalism na malaki ang pondo at that time. No? Ngayon din, syempre, ito na naman, nabubuhay na naman itong pagpapalit ng saligang batas. Again, kailangan mo ulit yan ng malaking pondo. Diba? Kasi pag nag-plebiscite ka na dyan, tinanong mo na taong bayan yes or no lang naman ang sagot dyan Kung marami siyang questions, marami siyang duda, marami siyang agam-agam, syempre, no ang isasagot siya. Pero kung ang intensyon ng Kongreso, kinakailangan din kasi 2/3 ng votes ng Congress Intensyon nila ay baguhin talaga syempre, ipaalam nila sa taong bayan. Ano yung nilalaman? Ano yung mga changes na gagawin nila para makuha nila yung matamis ng oo ng ating taong bayan? Vilma Calyanta, kaya sila pinakawalan cause of humanitarian. Exactly. Sinabi yan ng Kongreso. No to do tae. Pakisabi kay Sarah Mau, maging obog siya. Ipagtanggol ang nagpapakalat ng fake news. Huwag kayo papaloko kay Sarah Mau, sabi ni Shirley Dawa. Ginadjit din si Ma'am Shirley dito Sana kapag pwede ang re-election, may performance review ang presidente. Kapag di nakapag-deliver, di na dapat patakbuhin ulit. Parang sa mga GOCCs, no? Actually, nag-exist ito. Ma'am Shirley G, no? Sa mga government-owned and controlled corporations, may mga scorecards yan, no? Kung bagsak siya doon sa scorecards, ang gusto ni Ma'am Shirley D, huwag na siya i-allow na tumakbo, no? Unfortunately, wala po tayong provision na ganyan. So, yun kung babaguhin ng konstitusyon, pwede siguro, no? Pero again, ang pangunahing motive nga dito, economic, no? Hindi yung political. Juliet Saldivar, happy viewing sa inyo. Libereta Marlin Doria, Rodsky Palyada, Jake Tuazon, kay Jose Bedia, Salvador Junior Rabino, Josephine Lugto. Nasa Facebook, happy viewing po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. Oy, click lang ka coffee Pasuyo naman click like or follow dyan sa Facebook at kung nasa YouTube po kayo, ay click lang po ang subscribe. Entrepan, Romualdez as Prime Minister, then PBBM as President. Ako, matagal-tagal na debate yan. Usually, kung sino ang incumbent, hindi sila. Usually, no, pag babaguhin mo yung konstitusyon, kung ikaw ay incumbent, hindi ka makikinabang. No? Yung next sets of leaders para sa kanila mag-a-apply yan. Yan yung basic principle dyan. So, malabo to entrepan. Malabo pa as of the moment. And matagal magbago ng saligang batas It takes years talaga, no? Hindi lang 3 years yan. Mahaba-haba yan ka-coffee. Isang dekada pag-uusap yan bago mapalitan ang saligang batas. Very important dito, political will. Gusto ng leaders na baguhin talaga yung saligang batas. Kasi kung walang political will, wala, makakalimutan yung issue na yan. Mamamatay agad yung issue na yan. Marami